Praise God, purihin po ang Diyos na buhay, mga kapatid, sa gabing ito, kung saan ay mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Ito po ay mensahe ko sana sa last night ngayon, sapagkat hindi po tayo nakapunta dahil isang last night message ko sana, no? Sa isang lamay dahil namatay po yung kasamahan namin, yung kanyang mother. Anyway, nakabisita naman tayo nung unang araw at na-share po natin ang salita ng Diyos sa Book of Job chapter 14, kung saan po ay marami din tayong napa-sinner's prayer, tinanggap si Jesus. So dito po ay pag-aralan po natin ang Book of John chapter 14 verses 1 to 3. Ito po ay isang assurance po kung ano ang mangyayari po. Ano po ang mangyayari pag ang tao po ay namamatay, kung ano po ang pangako ni Panginoong Hesus sa kabilang buhay, no? Sa eternal life po after death. Basahin ko po sa John chapter 14 verses 1 to 3. Sabi dito, o sa Tagalog, Juan Kabanata 14, mga talata 1 hanggang 3, sabi niya, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Si Jesus po ang may sabi, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Hallelujah! Pagpalain po ang Diyos na buhay, mga kapatid, no? Sa Kanya lang po ang kapapurihan at kadakilaan. Alam niyo sa Juan 14 o Kabanata 4, kinausap ni Jesus ang kanyang mga alagad o the disciples sa isa sa pinakamahirap na sandali sa kanilang paglalakbay kasama siya. Bago pa man ang kanyang pag-aresto at ang pagpapako sa krus. Kasi alam ni Jesus na sila'y nababalisa po, naguguluhan at natatakot. At ang mga salitang kanyang binitawan noon ay siya ring sinasabi niya sa atin ngayon. Kung ito din po ay sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disciples, ito rin po ay mensahe po sa atin sa kasalukuyan po, mga kapatid. Sinabi niya, huwag mabalisa, sa binasa natin kanina, sa inyong mga puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin kayo sa akin. So dito po, mga kapatid, inahanda niya sila, at kahit maging tayo rin po, hindi lamang sa realidad ng kamatayan, kundi sa higit na mas dakilang realidad ng buhay na walang hanggan. Kasi totoo po na may realidad po na mamatay ang tao, ngunit may realidad po ang buhay na walang hanggan. Realidad na mamatay ka, na maiksi po ang sa buhay natin, kasi sinabi po ng the book of Job
chapter 14 verse 1, sabi niya, that a number of man, few this and full of sorrow po mga kapatid. Yan po ang sinabi niya. Sinabi din niya po sa James chapter 4 verse 14 that our life is like a mist, no? Parang usok lang ang buhay natin. Sandaling andon at sandali din mawawala. So meaning to say, maiksi po ang buhay, no? Dito po sa mundo. Mas mahaba po ang eternal life, mga kapatid. So, dito, unang-una, ay dito pa lang po ay mayroon pong ang Panginoong Hesus ay nag-comfort po sa atin, no? Kung ito po ay mensahe noon, ito din po ay mensahe natin ngayon, no? Para sa atin po. So, ang Panginoong Hesus po ay nag-comfort siya sa ating pagdadalamhati. Kung ikaw ay nasa sitwasyon na nagdadalamhati tulad ng kasamahan ko, no, sa kaopisina ko, siya po ay nagdadalamhati sapagkat po ay nawalan po siya ng ina, no, nung dumalaw kami sa isang patay kung saan na nakaburol po ang kanyang ina at doon po nag-share po din tayo ng salita ng Diyos kung saan ay sinare din natin ang definition po ng buhay. So, dito sinabi ni Jesus, huwag mabalisa ang inyong mga puso. Meaning to say, inamin po ni Jesus ang lungkot at sakit ng kanyang mga alagad. Hindi niya ito ipinakakaila. Sa gayon din, nakikita ng Diyos ang ating mga luha, mga kapatid, minsan. No? Minsan nasa situation ka na hirap-hirap ka na. Kahit po yung tulad ng example ko palagi yung kasamahan ko. Nakikita ng Diyos ang kanyang pagdadalamhati kasi namatayan niya siya ng pinakamamahal niyang ina. Kaya naman po mga kapatid, pinaalala po sa Book of Psalms o sa awit, Kabanata 23, sinabi niya doon, dumaan man ako sa madilim na lambak ng kamatayan, hindi ako matatakot pagkat ikaw ay kasama ko. Hallelujah! Purihin po ang Diyos na buhay. Alam niyo mga kapatid, ang pagdadalamhati po ay totoo. Ang pagluha po ay totoo. Ngunit higit sa lahat, ang presensya ni Jesus ay totoo rin po. Kasama natin siya sa lambak ng kalungkutan po. Kung tayo po ay nalulungkot, kung tayo po ay hirap na hirap sa situation ngayon, no, gaya naman po ng kasamaan ko na nalulungkot siya, grabe ang kalungkutan na darama niya, andun po si Jesus, ang Panginoong Jesus, kung saan po ay nagbibigay ng comfort sa atin. Then, pangalawa po, hindi lang nag-comfort ang Panginoong Jesus sa atin, ngunit ito po ay nagbibigay ng pag-asa kabila ng kamatayan po nung binanggit niya sa kanyang disipulo. Kasi sinabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kaya naman po, kung dito sa mundo na secular, kung may iba sa atin nahirapan o paggawa ng bahay o may bahay man, ngunit ito ay natutuluan, hirap na hirap pa sa kwarto kasi nagsiksikan. Pero, mga kapatid, ang Panginoong Hesus ang may sabi, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. In my father's house, so many rooms, sabi niya kung sa English. Kung saan po mga kapatid, inilararawan po ng ating Panginoong Hesus ang langit, hindi bilang isang malamig o malayong lugar po, kundi bilang isang tahanan. No, gaya po ng tahanan natin kung saan komportable po tayo,
Masaya po tayo, maaliw po tayo sa katingin po ng mga bulaklak, ng mga flowers, no, sa mga tanim doon sa akin, sa bahay namin, no, kung saan tinatawag kong retirement place ko. Maaliw po ako kasi talagang tumutubo na po yung mga ibang tinatanim ko na pakinabangan ko na po namin ng magpamilya, mga prutas, mga bulaklak. Talagang aliw na aliw ka. So, yun po ang ibig sabihin doon. May pangako po ang Panginoong Hesus na may tahanan po tayo doon sa ikalawang buhay po, no? After death. Ito po ay inihanda niya po mismo sa mga nagtitiwala po sa ating Panginoong Hesus. Alam niyo mga kapatid, kung ikaw man ay namatayan ngayon, no, ng kapamilya mo, pinakamahal mo, yan po ay hindi tuluyang pagpapaalam po, no? Hindi yan tuluyang pagpapaalam po. Dahil po sa kabila ng lahat, sa kabila po, pag tayo namatay kay Kristo, napakasarap po, no? Pag nasa langit ka na po ang kaluluwa po natin. Kaya naman po sa tuwing tayo ay namamatayan, kung ikaw ay namamatayan, yung malungkot ka, ipaubaya po natin sa ating Diyos sa isang mapag-aruga, mga kamay, na siya mismo ang may sabi patungkol po sa pag-asa. Din sinabi niya, sa next part, sinabi niya, ako'y paroroon upang ipaghanda kayo ng matitirhan. Hallelujah. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 or sa mga sulat ni Paul sa Thessalonica, Kabanata 4, talata 13, sinabi niya ni Pablo, hindi tayo mananagis na gaya ng mga taong walang pag-asa. No? Hindi tayo tulad ng iba na walang pag-asa. Kasi andito si Kristo sa ating puso. Kung ikaw ay nakay Kristo, kung ikaw ay naniniwala kay Kristo Jesus, may pag-asa po sa kabilang buhay po. Minsan hindi may iwasan, tayo po ay nagdadalamhati. Yes, ito po'y totoo. Ngunit ang maganda po doon mga kapatid ay may kaakibat po na pag-asa. Ang ating pag-asa ay nagtatayo sa muling pagkabuhay ni Kristo Jesus na nagbibigay katiyakan ng buhay na walang hanggan po. Hallelujah. Praise God. Pangatlo po mga kapatid, ito ay pangakong muling pagkikita para bang reunion, no? Kaya sa reunion, pamilya, dapat mag-attend talaga, no? Kasi hindi natin alam kung yung nakita natin ngayon sa sunod na reunion, kung buhay pa ba, no? Kaya importante din yung mga reunion. Gaya din po na sinabi ng Panginoong Hesus. Sabi niya, pangatlo na ito sabi niya, ako'y babalik at kayo'y aking isasama upang kayo'y makapiling ko. Hallelujah. Praise God, purihin po ang Diyos. Ito po'y isang napakagandang pangako po mga kapatid. Ang binitawan po o ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Hindi lamang siya umalis upang maghanda ng lugar. Babalik siya, darating ang araw ng muling pagkikita ko. Kasama siya at kasama ng mga namatay na may pananampalataya sa Kanya. Hallelujah. Praise God. Praise God. Purihin po ang Diyos na buhay mga kapatid. Kaya naman po sabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 o kaya sa unang Thessalonica,
Kabanata 4, talata 17, sinabi niya, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Hallelujah! Praise God! Purihin po ang Diyos na buhay, mga kapatid. Ito ay hindi ang katapusan ng kwento po, mga kapatid. Ang langit ay isang muling pagkikita, no? Para bang reunion, isang pagbabalik tahanan ho. Kaya naman po sa pahayag 21, talata 4, kaya Revelations chapter 21 verse 4, na-record po doon, sabi niya, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, wala ng kamatayan, ni pagdadalamhati, ni pag-iyak, ni sakit. Kay ganda ng araw na yun, mga kapatid. So ito po ay nagbibigay assurance po, mga kapatid. Kung dito sa mundo po, mapait po ang naranasan natin, may lungkot, may pagdadalamhati, no? Nasasaktan ka. Ngunit pag tayo po ay namatay, na andoon kay Kristo Jesus, na tayo ay namatay na kay Kristo Jesus, ay lahat po ay burahin niya, mga kapatid. Papahirin niya ang bawat luha. No? Kung ikaw ay nakaramdam, bago ka namatay, isang tao nakaramdam ng pait, sakit, no? Wala nang kamatayan po. Kasi eternal life po, kaya lang delikado ito kasi kung walang kamatayan, dalawa ang pilian. Either impyerno at saka langit, kasi may eternal din po na impyerno, kapatid. Sabi niya, ni pagdadalamhati, ni pag-iyak, ni sakit. Hindi ba? Napakaganda po pagka ganun, mga kapatid. So, malapit na tayo. Isang paalala po para sa atin ng mga buhay. Ano nga ba ang dapat gawin natin habang hinintay ang araw na iyon? Ang kamatayan ho. Ito, simple lang po, mga kapatid. Mamuhay tayo ng may pananampalataya. Sinabi sa Romans chapter 3 verse 23, all have sinned and we are fall short of glory of God. Lahat po tayo nagkasala at napalayo sa Diyos. So, ang gawin natin, humingi ng kapatawaran at tanggapin si Jesus na ating Diyos at tagapagligtas. Hallelujah. Purihin po. Mamuhay tayo ng may pag-asa. Yan po ang dapat nating gawin. Mamumuhay tayo ng may pananampalataya. Maborn again tayo, mamuhay tayo ng may layunin sapagkat ang buhay ay maikli, ngunit ang kawalang hanggan ay napakatagal po, yung sinabi ko po kanina. Kaya naman po, mga kapatid, naway ito'y isang maging paalala ang buhay at pagpanaw, no, ng isang tao. Ito ay paalala, no, upang mas mapalapit sa Diyos, upang tayo ay mapalapit sa Diyos po. Kaya pala may namatay, parang ni-remind tayo na ang tao ay limitado po, ang tao po ay may hangganan, na determine po ang buhay ng tao. No? Kaya naman po,
kailangan natin na mapalapit sa Diyos, mas magmahal ng totoo, at ihanda ang ating mga puso para sa lugar na inihanda ni Jesus, ng ating Panginoong Hesus. Dapat ihanda po natin ating mga puso kasi sa langit po, sabi niya, maraming mga silid po na kapahinahan po natin. So, ngayong gabi mga kapatid, kung ano man ang puot, ano man ang sakit, kung ano man ang meron ka sa situation natin ngayon, doon lang po natin sa Panginoong Hesus ipagkatiwala ho ang ating ramdaman. Doon lang po sa kamay ng Diyos. Tayo po ay nalulungkot. Yes, totoo po yun. Ngunit hindi tayo nawalan ng pag-asa. Ang makasama po natin ang Panginoong Hesus. Ang kaaliwan natin ay nasa mga salita ni Hesus, ni Panginoong Hesus. Ang lakas natin ay nasa mga pangako ng Diyos. At ang kapayapaan natin ay nasa katiyakan. Ang langit ay totoo. Totoo po na may langit. At ito ay inihanda mismo ng ating tagapagligtas, hindi ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, hawakan po natin ang pag-aasang balang araw sa panahon ng Diyos, maririnig din natin ang tinig ni Hesus na nagsasabing, umuwi ka na. Inihanda ko na ang iyong tahanan. Hallelujah. Naway sa 22 na pagla-live natin, naway ito po'y nakukunan po natin ng aral kung ano po ang buhay, no? Ano po ang sitwasyon sa isang tao sa kabilang banda kung siya ay namamatay, nandoon kay Kristo Jesus. Tinanggap niya si Kristo Jesus at tumingin ng katawan. Hallelujah po. Maraming salamat po sa nanonood at nagsuporta po sa atin. No? Pagpalain po kayo ng ating Diyos na buhay.